Hello guys! Welcome back sa aking kusina. Isa na namang pang-negosyo recipe ang gagawin natin for today. And guess what? 3 sangkap lang ang kakailanganin natin para dito. Gagawa tayo ng cassava cake. Ito ay budget-friendly na cassava cake na perfect para sa mga naghahanap ng extra income gamit lang ang maliit na puhunan. Written ingredients natin at costing ay nasa description box. So tara, let's get started! Una ay i-prepare natin yung ating caramel. Ang gamit ko dito ay 1 cup ng white sugar. Yung amount ng sugar para sa ating caramel ay depende sa inyo at sa laki ng pan na gagamitin nyo. Melt natin yung sugar over medium heat setting lamang hanggang sa mag-caramelize na ito. Once na nag-caramelize na yung ating sugar, ay ilalagay na natin ito sa ating baking pan. Pwede kayong gumamit dito ng lyanera. Then set aside lang muna natin ito at proceed naman tayo sa ating cassava. Ito ay 1 kilong grated cassava. Pasensya na kung di ko na pinakita paano magbalat at maggadgad ng cassava dahil I'm sure alam na natin paano gawin yon. And by the way, ito ay napigaan ko na at ang gamit kong gadgaran ay yung may pino na butas. Susukatin ko ito in 2 cups dahil hindi ako sure kung 1 kilo talaga siya dahil every time na bumibili ako ng kamuting kahoy dito sa kapitbahay namin ay laging may pasobra. So para may idea kayo, ito ay 6 cups ng grated cassava. Sa 6 cups ng grated cassava ay mag-a-add tayo ng 2 cans of 410 ml evaporated milk or fresh milk. Guys, kung sagana kayo sa niyog sa lugar nyo o marami kayong niyog sa backyard nyo, pwedeng gamitin nyo ay gata, mga 4 cups ng gata or coconut cream. Then mag-add tayo ng sugar. Sa 6 cups ng kamuting kahoy, ang nilalagay kong sugar ay 2 cups. Again, pagdating sa sweetness ay may kanya-kanya tayong preference. So adjust nyo, depende sa panlasa nyo. Instead of white sugar, pwede kayo gumamit ng condensed milk. And guys, take note, kung yung grated cassava nyo ay medyo malalaki yung hibla, hindi siya ganito kapino, magdagdag kayo ng half to 1 cup ng evaporated milk or fresh milk para hindi matigas yung outcome ng cassava cake nyo. At haluin lang natin itong mabuti. Ngayon na nahalo na natin itong mabuti ay ilalagay na natin ito sa ating prepared baking pan kanina na may caramel. And by the way, 2 ways yung gagawin natin, bake and steamed na cassava cake. Ito yung i-steam natin. Kung meron kayong foil sa bahay, ay takpan ng foil yung ating pan para hindi matuluan ng tubig yung ating cassava cake. Pero kung wala, ay cover nyo na lang yung takip ng inyong steamer ng malinis na tela. Then make sure na kulong-kulo na yung tubig bago natin ito isalang sa ating steamer. Sa 9x9x2 na baking pan ay steam ko ito for 40 to 45 minutes. Half lang ng cassava mixture yung laman. Yung steaming time natin ay magdedepende sa laki ng pan na gagamitin nyo at sa dami ng cassava mixture na nilagay nyo. Ito naman yung i-bake natin for 60 minutes in a preheated oven at 180 degrees. Naglagay ako ng grated cheese sa top pero ito ay optional lang. Okay lang kahit wala ng cheese. At habang nakasalang pa ang ating cassava cake, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. After 45 minutes, do a toothpick check. Ay barbecue stick pala tong gamit ko. If it comes out clean, luto na ito. Hanguin sa apoy, then let it cool completely before natin ito i-unmold. Once
na malamig na, unmold natin ito at slice nyo, depende na sa inyo yung laki. Top it with grated cheese. Again, optional lang tong grated cheese. Pero mas maganda kung meron kayo toppings like grated cheese, bukayo, mane, depende sa inyo para mas appealing sa market kung ito ay pang negosyo. Kung gusto nyo na ilako or ibenta ito ng per slice, ay pwedeng ganito ang gawin nyo. Para lang may idea kayo. Mas malinis siya tingnan at presentable. Yung shelf life ng ating cassava cake ay kaya up to 3 days outside ref or room temperature at tatagal siya up to 1 week pag nasa loob ng ref. Yung plastic na gamit ko for packaging ay yung nabibili lang sa palengke. Pwede din kayo gumamit ng ensaymada wrapper na nabibili sa baking supply stores. Pero kung sagana naman kayo sa dahon ng saging sa lugar nyo, ay kahit dahon ng saging lang yung wrapper nyo ay carry na yan. Ready to serve na at pwede na ibenta ang ating budget-friendly na cassava cake. Guys, yung kilo ng kamuting kahoy dito sa lugar namin ay nasa 20 pesos lamang. Kaya kung mura lang ang kamuting kahoy sa lugar nyo, ay nako, gawin mo ng negosyo ito, siguradong kikita ka. At kung namamahalan ka naman sa evaporated milk, kung marami namang niyog sa inyo, gata ang gawin mong substitute for evaporated milk. At tinitiyak ko sa inyo na masarap siya. Again, ito ay budget-friendly na cassava cake para lang sa mga tight ang budget, pero gustong kumita sa maliit na puhunan lamang. Disclaimer lang guys ha, yung presyo ng mga ingredients na ilalagay ko sa description box ay pwedeng magkakaiba, depende kung gaano karami ang binili at kung saan binili. Sa retail price ng ating cassava cake ay pwede nyo dagdagan o bawasan, depende kung magkano ang ginastos nyo. Sana ay nakatulong tong video na to at nabigyan kayo ng idea paano kumita gamit lang ang maliit na puhunan. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa aking YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!